In terms of tropical cyclone naman, ang posibleng impact nito ay mas malalapit yung mga tropical cyclone development sa kalupaan. Kaya ibig sabihin po, malapit na yung bagyo, tsaka siya maglalandfall at pupunta sa atin at magbibigay ng maraming pag-uulan. And it also interact with other prevailing weather system. Kung halimbawa meron tayong monsoon, habagat or amihan, at yung mga intertropical convergence zone and local thunderstorms, so siya yung nagpapa-enhance or nagko-contribute. At kung hindi man maging ganap na isang bagyo, yung mga low pressure systems natin ang posibleng makapagpaulan dun sa mga nasabing lugar na posibleng maapektuhan. And kung titingnan po natin, historically during week La Nina ay medyo distributed po yung tropical cyclone occurrence natin, pero usually ay mas mataas ang tsansa na marami tayong bagyong nararanasan during last quarter of the year. And mas mataas ang posibilidad ng above normal rainfall. And sa ngayon po, may mga areas rin tayo na predict na posibleng magkaroon ng above normal rainfall dun sa mga highly vulnerable areas sa mga floods and landslides. Kasi may tend na nagre-recurve kapag El Nino. Samantalang kapag La Nina, ay mga landfalling and crossing yan kasi malapit na nga sa kalupaan siya nade-develop dahil mas malapit yung tropical cyclone genesis sa may Philippine Area of Responsibility. At dahil mas malaki ang posibilidad na maglandfall ang bagyo sa bansa, baha at landslide ang posibleng idulot ng malalakas na ulan. So since ito ay panahon din ng mga crossing na mga bagyo, so ibig sabihin po kung ito ay tatama or dadaan sa ating landmass, kahit yung ating mga low pressure system, so mas nagbibigay siya ng maraming pag-uulan.